Alright. Ayan, inom lang akong tubig, guys. Yun, saktong-sakto, 7:30. Hindi tayo Filipino time. Alright, so welcome everyone dito sa day 2 ng ating 5-day challenge. Welcome everyone, Sir Ernie, Miss Marcel, Dulce, Miss Maurice, Eileen, Miss Lorraine. Yan, may mga bago tayong, yung mga iba hindi yata naka-attend ng day 1. So welcome everyone. If pang day 2 mo na siya at hindi ka join ng day 1, welcome. Ayan, so from Cagayan de Oro, si Miss Janet. Yan, magandang gabi. Alright, so wag na natin patagalin pa para makarami tayo. Let me just open my mahiwagang Canva. Okay, kung day 2 na kayo guys, I would suggest panoorin niyo yung day 1 para magkaroon kayo ng idea kung ano nang pinag-uusapan natin ngayon kasi baka mamaya medyo anong tawag dito, day 2 na yung pinuntahan nyo, magiging parang alien sa inyo yung lesson ngayon. Anyhow, so recorded naman lahat yan. Nasa dashboard nyo lahat yung mga lessons. I would suggest you can just watch the recordings. And this is a good opportunity to ask questions dito sa live training. And yeah, Miss FJ, magandang gabi. All right. Share ko lang yung aking screen and ating Canva. Present ko lang ito. Yeah. Kita nyo na ba guys yung screen ko? Type yes in the chat if kita na yung screen ko. I would like to see some yes. Yes, yes, yes. Mary Grace, FJ, Reb, Janet, Dulce. Magandang gabi. All right. Yun. So, sino guys yung nakakita na ng ad na to? Type me in the chat. Nakita nyo na ba yan? Somehow dumaan na ba sa inyo yung ad na yan? Me. Yes, yes. Ayan. So, dumaan nga sa inyo yung ad na yan. All right. Ano nga ba itong ano na to? Funnel na ito. Ano ba itong maraming mga mata? Ayan, si no daw. Sino to? Si Charity. Yan, hindi pa dumadaan sa kanya. Alright, so ano nga ba itong mga mata, mga clicks, mga dollar sign, etc. So, pag-usapan natin, no? I-breakdown natin itong Facebook auction. And paano nga ba kayo chine-charge ni Meta in terms of your budget? Before you even run ads kay Meta, dapat naiintindihan nyo kung paano kayo chine-charge ng budget ninyo. And paano sineserve yung ads ninyo sa target audience ninyo. Okay? Kailangan nyo munang maintindihan yon before kayo mag-run ng ads. Okay? Para when you create an ad creative, in line doon sa gustong mangyari ni Meta or in accordance. Ano English nun? In line, in accordance, pasok sa Tagalog, ano pa ba? In coordination. Tama ba yung English ko doon? Anyhow, so, ganito lang siya. Ang how it works, Meta is charging your is spending your budget. Meta is an auction. It's in layman's term, it's a bidding. No, binibid ni Meta yung budget ninyo against your competitors. Okay, sino na nakatry makipag-bidding dito, nag-umattend ng bidding? So basically, alam niyo naman siguro, 'di ba, nagpapataasan ng presyo or ng kumbaga para mapunta sa yung isang item, kailangan ma-beat mo yung competitor mo sa bidding nung item na yun at mapunta sa iyo yung item na yon. Ganon din po kay Meta. Okay? Ang layman's term noon, bidding, Facebook auction is the presentation ng ating image dito sa harap natin. Okay. Let's divide those campaign objectives into different layers. Okay? Let's assume that we have a target audience of 10 million na audience size. Okay, whatever it is, let's say for example, we are targeting people who are interested in, I don't know, bags, food, travel, I don't know, finance, anything related about finances, money,
you name it, no? Let's assume it's the audience size that you're targeting is 10 million. Okay? Now, yung 10 million na audience size na yon, technically hindi naman yung bibili sa iyo. Kahit na ilabas mo yung 10 million na budget mo diyan against 10 million na katao, it doesn't necessarily mean na yung 10 million na yung bibili sa iyo. Okay? That's the reason why you need to be able to understand different parts of the auction. When you run a campaign, these campaigns are divided into different layers. So yung 10 million na audience size na yon, there are some of the audiences na napupunta na tatamaan when you run an awareness campaign, no? 'Di ba? Pag-usapan natin tong awareness, basically you're telling Facebook to find more people who are likely to remember or recall your brand at a lowest cost per 1,000 impressions. Itong CPM, that's cost per mille or cost per mille, however you want to pronounce it. It's a French word, I think, if I'm not mistaken. Cost per mille or cost per mille, Facebook is basically charging you or spending your budget per 1,000 impressions. Kada 1,000 katao nakakakita ng ads mo. Okay, let's say for example, yung charge ka ni Meta ng 250 pesos per 1,000 impressions, ito yun. Okay? Sila yung mga tao na may mababang cost per 1,000 impressions inside the Facebook auction. Kaya makikita mo dito, you get more eyeballs at a lowest cost per 1,000 impressions. Okay? But it doesn't necessarily mean that these people are going to buy from you from the get-go. Okay? Now, let's go for the second layer. Ito yung tinatawag na traffic. When you select this campaign objective, you are telling Facebook to find more people who are likely to click the link or to click your link. Papunta doon sa landing page mo or doon sa website mo at a lowest cost per click. Kung yun nasa taas, lowest cost per 1,000 impressions, this time, inuutusan mo si Meta, hanapan mo nga ako ng mga tao na mahilig magkiklik ng mga link papunta doon sa landing page ng mga advertisers at a lowest cost per click. CPC ang binabayaran mo dito. Lowest cost per click, lowest cost per landing page views. Okay? Then Meta will find people who have have historical data or activities in the past na mahilig magkiklik ng kung ano-anong link. So doon niya ipapakita yung mga ads na pinapakita mo. So traffic link clicks, mababa din ang CPM nito, ang cost per 1,000 impressions. Pero mas mababa dito yung cost per click. Okay? Now, yung mga nagbo-boost post dito, okay, when you boost a post, di ba naiintindihan natin doon sa day 1, wag mong i-boost, wag kang magra-run ng ads using your personal ad account na kung naalala nyo. When you boost a post using your personal ad account, you are basically telling Facebook to look for more engagement. Ang default po kasi ng boost post is engagement. Yung default ng boost post using your personal ad account is engagement. Now, inuutusan mo ngayon si Meta, sinasabi mo ngayon kay Meta, hanapan mo ako ng mga tao na mahilig naman mag-engage. No, mahilig mag-comment, mag-like, mag-share, mag-send ng message, manood ng videos. Ito yung hinahanap mo, ito yung inuutos mo kay Meta. Okay? So makikita mo dyan, marami kang engagement, mababa din ang cost per engagement dito. Mababa din ang cost per 1,000 impressions because Meta is going to find people who are likely to engage, who are more likely to engage with your ad. Okay? Now, down the funnel, makikita mo, papalit na ng papalit yung tao. Mangilan-ngilan, makikita ka dito sa engagement, may mga benta dito, di ba? May mga dollar sign, may mga posible lang bumili. Yung nasa taas, wala talagang cost per 1,000 impressions ang tatamaan mo dyan. Now, pagdating dito sa leads, you're telling Facebook, Meta, bigyan mo ko ng mga tao na posibleng magbigay ng kanilang contact information like mobile number, email, at full name so that I can remarket to these people outside Facebook without spending more on ads, no? Ang gagawin mo, kumbaga, kunin mo yung contact info, tapos
makipag-usap ka na outside Meta so you don't have to be spending more on Facebook advertising. All right? And then here, ang ino-optimize mo dito or ang binabayaran mo dito is a conversion in terms of leads. So ang tawag naman dito is OCPM, optimized CPM, because you are forcing the algorithm to find more people that is more likely to buy from you or to provide their contact information like email and mobile number. Okay? Especially if you are selling a high ticket product, nagkakahalaga ng 10,000, 50,000, 100,000, 1,000,000, whatever, kung nagbebenta ka ng yate, ng bahay, ng life insurance, etc. So those type of businesses na it requires more nurturing, it requires more explaining, it requires more indoctrination of your products and services, then you should be optimizing for leads so that you can be able to remarket to these people continuously without paying more on Facebook advertising. All right? Now, if you are somehow in the e-commerce space and you are selling a 500 peso product, 1,500 peso product, 2,500 peso product, then you should be optimizing for sales because hindi naman siya ganun ka laki yung amount na binibenta mo. Okay? And most people is going to open their wallet and buy the product na kapag nakita nila, uy, ang ganda naman itong ano na to, tumbler na to, bilhin ko kaya. So walang masyadong friction in terms of convincing these people to buy your products or kung services man yan. So you should be optimizing for sales directly. But the problem is, for out of 10 million na audience size, hindi na siya ganun karami. Nakita nyo, nagkukumpul-kumpul sila dun sa baba. Tapos out of dun sa nasa taas, kumbaga madaming mata. Tapos down the line, ando dun, marami silang nagkukumpul-kumpul, pero konti na lang sila doon sa bottom. Okay? Most advertisers are actually dying to get their attention, itong mga nasa baba na to. Di ba? Lahat ng advertisers are chasing this type of audiences yung nasa baba. Okay? Now, bakit mahal itong nasa baba? Bakit yung CPM nito mas mahal kaysa dun sa compared sa taas? Because Facebook have determined that these people are they have a historical data ng purchase kay Meta. They have shown a good number of traffic papunta sa website, or kaya nagkaroon sila ng data na bumili sila sa something online. Okay, kaya mahal yung ads mo na yung CPM mo dito sa baba na yan, yung leads saka yung sales. Okay? Now, let's assume that you are advertiser A and your competitor is advertiser B and advertiser C. Si advertiser C is already spending let's say 100,000 per month. 100,000 per day, no? Na ad budget, no? Kaya nandoon siya sa medyo top ng auction. You can just imagine this is just a representation of the Facebook auction. This is going to be divided into different tier, and when you run an ad at a lowest when you run an ad with a much lower budget, you are basically targeting the tier 1 audience o yung tinatawag nating low-hanging fruit. Ibig sabihin po ng low-hanging fruit, yung may pinakamababang cost. Tatlo po kasi yan. Lowest cost, pag nag-bid ka ng cost cap and bid cap, magkakaiba po yung yung strategy po doon. But when you run a small budget, or when ang default po ni Meta is lowest cost, paano ba yung low-hanging fruit na yan? If you have an apple tree, di ba? Yung apple tree kasi is meron kang, di ba, meron dito mga pwede mo lang pitasin, yung maaabot ng kamay mo. Yan po yung representation ng low-hanging fruit, yung kayang pitasin at a lowest cost per result. Halimbawa, lowest cost per message, lowest cost per purchase. Ito yon yung nasa laylayan ng apple tree. So, ito yung representation on low-hanging fruit, tier 1, yung tinatamaan ng budget mo na
Let's say, nag-spend ka ng 100 pesos, 200 pesos per day, pero makikita mo dito, hindi naman ganun karami yung tatamaan ng ads mo. Halimbawa, oo nga, 10 million yung audience size, pero sa 200 pesos mo na budget, ang kayang tamaan lang nun is mga around, sabihin natin 10,000 na katao lang. Di ba? So paikot-ikot lang dito yung budget mo na 200 pesos, tinatamaan lang yung low-hanging fruit, pero hindi naman sila ganun karami. Ngayon, magtataka ka ngayon, after a couple of days or a couple of weeks, bakit ganun? Yung dating cost per message ko na 10 pesos, 50 pesos na ngayon, no? Bakit bigla-bigla na lang tumataas? Dati ang dami ko namang message na pumapasok, bigla na lang siyang huminto or nagtumamblay yung messages na pumapasok. Okay, ang sagot doon, na-saturate mo na yung tier 1 audience, wala nang bagong audience na tinatamaan yung ads mo based doon sa budget, based doon sa daily budget na sinet mo. Okay? Ang gusto kasing mangyari ni Meta is magkaroon ka ng at least 50 conversions in 1 week. Okay? But the problem is, if you have a very small daily budget, it's impossible for you to be able to reach 50 conversions in 1 week. Okay? Now, ang magiging ang magiging move mo dapat doon is to increase your budget so that you can find a better number of audience inside the auction, di ba? Kung sa tier 1, mga tatlo-tatlo lang yung mako-convert mo doon. I mean, guys, it's just a representation ha. So parang sa tier 1 audience, dahil mababa yung budget mo, naubos mo na sila. Okay, kumbaga wala nang bagong customer doon, wala nang bagong user na magte-take action doon sa offer mo. So ang gusto ni Meta, dagdagan mo yung budget mo so that makabuelo si Meta na makakuha ng mas maraming data para makompleto niya yung 50 conversions in 1 week. Okay, but the problem is, the more you increase your budget, the cost per result also increases. Kung dati 10 piso ka, ang cost per message mo, this time when you increase your budget, your cost per result also increases. Bakit? Kasi there are also advertisers who are bidding within your budget as well. Kumbaga, naglalaban-laban na kayo dyan sa tier 4 audience. Sa tier 1 audience kasi, ang gusto ni Meta, magkaroon ka ng result. Bakit? Gusto ni Meta na magkaroon ka ng result agad-agad para pag nagkaroon ka ng result, technically mag-i-increase ka ng budget mo. Anong tawag dito? Beneficial yung kay Meta because Meta is a company, di ba? Kaya naman yung Facebook profile niyo nung mag-create kayo, free naman yan, wala kayong binayaran. Kumikita si Meta sa advertising, di ba? So kapag technically kapag nagkaroon ka ng small wins dito sa small budget, technically mag-increase ka ng budget, tama? Ngayon, ang tawag dito, pag nag-increase ka ng budget, meron ding mga competitors mo na mag-i-increase ng budget and maglalaban-laban na kayo dyan sa tier 4 and tier 5 audience. And then as soon as you also decide to increase your budget on a much higher scale, marami nga yung tao or marami nga user yung mga tatamaan ng ads mo, but you are going to bid with a much higher cost per result. Now, tanong, paano na yun? Paano na ako mananalo sa auction? Wala akong ganong kalaking budget. Okay? Ang tawag dito, wala naman akong, wala akong 100,000 pesos per day na pwede kong i-spend. Paano ngayon yan? Ngayon, here's the good news. It doesn't necessarily mean that you have a small budget, tatalunin ka ng mas malaking budget. Well, in terms of reach, kaya kang talunin kasi mas malaki yung budget niya. But in terms of conversions, pwede mong talunin yung may malaking budget as compared doon sa mas maliit yung budget. Paano? Doon sa ads mo. Meron siyang parameters sa Meta. Gusto niyang i-level yung playing field between small budget and large budget. Saan kino-consider ni Meta yung paano kino-consider ni Meta yung kung kaninong ad yung mas ipapakita doon sa target audience? Now, let's
give me the whiteboard, guys. Huwag mo na kayo magdodrawing, ha. I-represent ko sa inyo yung yung kung paano nagde-decide si Meta kung kaninong ad ang ipapakita. Huwag mo na kayo magdodrawing dito, guys, ha. Ako muna magdodrawing. Ayan. So, pause ko muna to. Ayan. So, let's say for example, pili tayo ng isa. Ayan, kunyari si Miss Eileen. Okay? Ito si Miss Eileen, pasensya na ka-drawing dyan, nakangiti ka naman dyan. Anyway. So, kunyari, mahilig si Miss Eileen sa bags. Okay? Just assume na mahilig ka sa bag or sa shoes. Okay, pero sige, bags na lang muna. Okay. Now, let's say for example, let me just erase this one. Parang awan nyo na, guys. Huwag kayo mag-drawing. Ako muna. Di po makita. Guys, nakikita ba yung whiteboard ko? Kung naka-mobile ka, baka nasa ibang page ka. I-shift mo yung page mo. Nakikita ba? Si Miss Aiza nakikita. Sir Leomar, i-swipe mo yung yung mobile mo. Baka mamaya nasa ibang page ka kaya hindi mo makita. Okay? Okay, sige. So, ayan, may nag-drawing na naman. Erase ko muna. Okay, so again, tatargetin si Miss Eileen yung target audience natin. Tapos let's just assume that si Sir Warren is advertiser A. Okay, si Sir Warren advertiser A, and let's say for example si Sir Ernie is advertiser B. Okay? All right? Now, sabi ni Sir Warren, Facebook, targetin mo nga si Miss, anong tawag dito, si Miss Eileen na mahilig sa bags. No? Pangalanan natin para hindi tayo malito. Ayan. So, targetin mo si Miss Eileen na mahilig sa bags. Okay, sabi naman ni Sir Warren, Facebook ako din, targetin mo din si Eileen, si Miss Eileen na mahilig sa bags kasi I'm also selling bags, no? Sabi ni Sir Ernie. Now, assuming that both of these advertisers launch their ads at 12 midnight. 'Di ba? 12 midnight sabay na sabay. And sabi ni Sir Warren, I'm willing to spend 500 pesos per day. Okay, per day. Sabi naman ni Sir Ernie, ako din Facebook, I'm willing to spend 500 pesos per day para targetin mo yung mga katulad ni Miss Eileen. Okay? Now, all throughout the day, magde-decide si Meta ngayon kung magkano yung CPM mo, yung cost per 1,000 impressions na sisingilin sa'yo. Let's say for example, ang CPM mo midday ni Sir Warren is about 250 pesos. And sabi na doon sa kay Sir Ernie, ang CPM naman ni Sir Ernie is 250 pesos. That means it would cost them 250 pesos to show their ads to 1,000 people. Tama? Di ba yun yung representation natin kanina? Ngayon, over time, napapansin ni Meta na yung ads ni Sir Warren ang mas nagkakaroon ng engagement, ng traction, mas maraming inquiries, mas pinapanood yung videos niya, mas nag-i-interact yung mga target audience niya. Ang mangyayari po nun, ipapakita ni Facebook yung ads ni Sir Warren sa mga katulad ni Miss Eileen. Ang mangyayari po nun, the more na marami nag-i-engage sa ads niya, the mas bababa yung kanyang CPM. Kung dati 250 yan, magiging 200. Okay? Then, the next CPM, let's say 150. So, pag bumaba yung CPM, yung cost per 1,000 impressions, tataas yung number of impressions. Okay? Ibig sabihin nun, kapag mas marami nakakakita ng ad mo, ano mangyayari? Tataas yung number of inquiries, tataas yung number of clicks, tataas yung number of video views, tataas lahat ng metrics mo, bababa yung cost mo. Okay? Pag ganun na nangyari, mas dadami yung conversions mo. Tama? Kasi marami kang inquiries dahil mas maraming tao yung nakakakita ng ads mo. So, ang mangyayari po noon, ang ginagawa ni Meta doon is nire-reward po yung ads mo by giving you a much lower cost per impressions and lower cost per result because Meta rewards those ads that are compelling, engaging, and converting.
Now, on the other hand, Sir Ernie, wag kang, anong tawag dito, wag kayong ma-offend. Let's say for example, yung ads mo hindi siya nagwo-work. Ibig sabihin, hindi relevant doon sa target audience mo, hindi engaging, wala nagko-convert. Kumbaga, dead ma, hindi pinapansin yung ads mo. Ang mangyayari po noon, yung CPM mo, yung cost per 1,000 impressions mo, kung dati nagbabayad ka ng 250, tataasan po ni Meta yan. Magiging 300, magiging 350, magiging 400 cost per 1,000 impressions. So tataas po ng tataas yan. Ano pong mangyayari? Kapag tumaas yung cost per 1,000 impressions mo, bababa yung number of impressions. Okay? Anong mangyayari pag bumaba yung number of impressions? Kukonti yung mag-i-inquire sa'yo, kukonti yung mag-i-engage, kukonti yung manonood ng videos mo, kukonti yung bibili sa'yo. Okay? Anong mangyayari? Pag kumonti, ganito po yung binibigay sa'yo ni Facebook. Pinipenalize po kayo. Okay? And the way Meta is penalizing you is via giving you high cost per result until such time na mag-give up ka na, sasabihin mo, walang kwenta si Meta. Sobrang taas ng cost. Hindi na ako mag-a-ads kasi wala akong nakukuha ROI. So ang gagawin mo, magto-turn off ka na lang ng ads, and then Sir Warren will enjoy the benefits of having a good ad that is showing to his target audience, katulad ni Miss Eileen. Okay? Because even if Sir Ernie is spending 100,000 per day, si Sir Warren 5,000 pesos lang per day, Meta will show Sir Warren's ad more as compared to Sir Ernie's ads. Okay, paano naman ngayon mangyayari, mabibit mo yung competitor mo sa auction. Okay, there are 3 parameters ni Meta. Meron siyang 3 grading system. Okay? Meron siyang 3 grading system. Below average, okay? Average, okay? And then above average. Above average. Ngayon, pag nakita mo yung ads mo na puro below average, kabahan ka na. Okay? Kasi you are being penalized and your ads are being shown at the bottom of the auction. Okay? Ibig sabihin, magkakaroon ng disadvantage yung bidding mo even if you are spending even if you're spending 100,000 per day against 5,000 pesos, tatalunin ka ng 5,000 pesos kapag yung ad niya is above average and people are enjoying your content sa auction. Okay? Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng grading system ni Meta pagdating sa Ads Manager. I'm gonna pull out an ad account and show you guys the exact grading system ni Meta kung paano kayo ginigradean sa inyong ads. Okay? Let me just quickly share my screen, although nakapatay itong mga campaigns na to. But you'll have a good understanding nung grading system ni Meta. So, ito yung grading system ni Meta. Pag nandito ka sa ad level, dito sa, di ba, campaign level, ad set level, and ad level, makikita mo dito, meron tayong tinatawag na quality ranking, engagement rate ranking, and conversion rate ranking. Now, lalabas dito yung grades mo kapag, bakit wala itong ano? Excuse me. Nasaan na yun? Ba't wala ito? Wala. Teka. That's weird. Ba't wala yung ano? Hanap ako ng ibang ad account. Meron yung dati Ganun.
Dali lang ah. Maximum. Ito, ads ko mismo to. Para makita niyo yung ano, yung ayan, kamukha nito. So, ads ko mismo to ipapakita ko para magkaroon kayo ng idea. Ah, eto siya. Ayan. So, merong tatlong column yan sa ads sa ad level. Makikita nyo dito yung tatlong metrics na yan, yung column na yan. Kailangan yung tatlong column na yan mag-represent ng above average. As far as you can see it, meron akong ad na below average pagdating sa quality ranking. Ibig sabihin, sinasabi ni Meta na yung quality ng ads ko is below average. Ibig sabihin, ito yung kailangan kong improve para maging above average kasi yung ads ko is bottom 35% of ads against my competitors. Okay? Ibig sabihin itong video na to can be improved so that I'm able to get a good grade kay Meta at makuha ko yung above average na ranking. Now, yun yung sa quality ranking ng ad ko. Yun ang sinasabi ni Meta. Now, sa engagement rate ranking, I'm doing a good job because above average, and some of the ads here, wala pa siyang grades because hindi pa enough yung data for Meta to show the rankings, no? Ibig sabihin, nag-i-engage ba yung mga tao, nagko-comment ba, nag-share ba, nagla-like ba, nagko-convert ba dun sa website ko? So, I'm doing a good job in terms of engagement, no? So, okay siya above average. Ngayon naman, dun sa conversion rate ranking, above average ako, above average, above average, above average. Now, ang mangyayari po nun, kapag ang inyong ads ay puro below average, wag na kayong magtaka kung bakit wala kayong nakukuhang inquiries. Wag na kayong magtaka kung bakit wala kayong nakukuhang benta. It's because the quality of your ads sucks. The engagement of your ads sucks. The conversion of your ads sucks because no one is interested and no one is paying attention doon sa ads ninyo. May tatlong framework kang dapat sundan. Attention, retention, and monetization. Number one mong gagawin, pag mag-create ka ng ads, kailangan makuha mo yung attention nila so that ma-retain mo yung kanilang focus doon sa content mo. You create a content that speaks to your target audience so that kapag nag-make sense sa kanila yung in-offer mo, yung binibenta mo online, mamo-monetize mo sila, kumbaga magkakaroon ng conversion. Kasi yun lang naman tatlong parameter mo eh. Quality ba yung ads mo? Engaging ba yung ads mo? Nagko-convert ba yung ads mo? Yung tatlo lang na yon. Retention, attention, retention, monetization. So, kung yung ads mo is very generic, no, you are showing a very generic ad. Okay, nakita ko na to. Okay, wala na to. So, scroll na tayo. Move on ako sa buhay ko. Next. 'Di ba? Usually ganun tayo eh kapag nag-scroll tayo ng social media. Okay, nakita ko na to. Move on na tayo. Kung ads mo yung ginaganon, hindi man lang nagki-click yung mga tao kasi interesting, it sparks curiosity, it gives them value. People will pay attention kapag nagkaroon sila ng interest doon sa pinapakita mong ads, and when people are interested, they will inquire, and then they will convert as a customer. That's simple as it is. Okay? Ganun po nag-work yung algorithm ni Meta. Do not be fooled na kung malaki yung budget mo, ikaw yung mag-i-in favor doon sa auction. It doesn't work that way. Kung kaninong ad yung may pinakamaganda, napansin nyo, nung nag-enroll kayo sa akin, may lumabas din na ibang ads katulad ko. Tama? Competitors ko. Diba? Napansin nyo? When you click my ad, may ibang lumabas na nagsulputan ng mga na katulad ko na nagbebenta din ng services ko, ng courses katulad ko. Imagine niyo kung ad ninyo yung lumabas sa target audience ninyo.
you have to assume that there are also advertisers similar to yours, anong tawag dito? Struggling to get their audience attention. Parehas kayo na anong tawag dito? Parehas na kayong wanting to show your ads to that same target audience. Kamukha nga ni Miss Eileen, dalawang advertiser naglalabanan na Meta, ito yung budget ko, ipakita mo yung ads ko doon sa katulad ni Miss Eileen. Ito naman, may budget din ako, ipakita mo rin. Ngayon, mamimili na si Meta, kaninong ad ipapakita, kaninong ad yung mas ipapakita, yung sa iyo ba o yung sa competitor mo? 'Di ba? Ganun siya ganun yung Facebook auction. Okay, at least you have an understanding paano kayo china-charge ni Meta. Gets? Sige, question and answer tayo. I'll be answering all the questions here. And by the way, 'di ba? Napansin nyo nung may small budget kayo, makikita nyo dun sa ad set level, merong nung nilaunch nyo yung ad, learning. Di ba, nagkukulay green? May learning yun nakalagay learning. Once na saturate niya na yung audience mo doon sa tier 1 na yon or yung specific tier na yon, makikita mo doon learning limited, kulay orange na siya. Pansin nyo, kung napapansin nyo yung ads manager, meron dong learning limited. Ibig sabihin lang, sinasabi sa iyo ni Meta, wala na akong audience na may bibigay sa iyo, hanggang dito na lang. Okay? Ang kailangan mo is mag-increase ng budget para magkaroon ka ng mas malaking audience size na maipapakita yung ads mo based doon sa new budget na nilagay mo. Okay? And Meta wants to have at least 50 conversions within that specific ad set so that Meta will be able to understand kung sino talaga yung audience mo na tina-target. Okay? So I'll be answering questions dito sa chat. Yan, si Ms. FJ cold, warm, hot in leads. Okay. Yes, divided into different dapat. Yung pag nag-run kayo ng ads, you divide your budget into different segments. Ideally, 70% goes to cold audience, 20% goes to warm audience, and if you're an e-commerce business, at least 10% goes to the hot audience. So, ganun siya naka-divide yung budget mo. Rafael, pay high-ticket sales like real estate, we should focus add more on leads since page sales and pinili pang low-ticket items. Kapag nag-optimize ka kasi ng sales agad-agad, Sir Rafael, hindi naman bibili agad yun ng bahay . Let's say for example, i-direct mo yun sa website, tapos lagyan mo doon sa website mo ng this property is worth 5 million pesos. Hindi naman mag-check out doon yun . Di ba? Hindi naman pag-click doon sa link, lagyan mo doon ng 5 million yung presyo ng bahay. I'm sure gusto nung user na yun, may makausap na tao . Kaya kukunin mo yung information nila, yung mobile number and email address. Tama? Kaya mag-lead generation ka, kukunin mo yung leads. Kukunin mo sila as leads para even if hindi ka na mag-run ng Meta ads, kakausapin mo na siya via mobile phone or via messenger or via email. Ganun po siya nagwo-work. Renante, okay ba mag-setup ng lookalike audience? Paano mag-setup ng lookalike audience? We can have that on day 3 tomorrow, Sir Renante. But the thing is, ganito lang kasi yan Sir Renante. Kung ang target audience mo 10 million na yung audience size mo, okay? Tapos nag-work naman yung 10 million audience size. Kumbaga, hindi mo pa naku-cover yung 10 million na audience size. Ba't ka pa maglo-lookalike audience? 'Di ba? Well, I'm not saying na wag ka mag-lookalike audience, but what I'm saying is hindi mo pa nga na ma-maximize yung 10 million na audience size. Maglo-lookalike audience ka, yung tatamaan doon halos same lang din naman na audience. Mag-i-expand lang yung audience mo, magmamahal pa yung cost mo. Okay? So, why not focus on the existing audience and then keep optimizing it until such time na it reduce the cost
per result. Kung per message man yan, kung per purchase man yan, if you're in the e-commerce space, then you need to be able to understand how much are you willing to pay for every action doon sa website mo or doon sa page mo. Pag-usapan natin yan on day 4 and 5. Bakit po pag nagtaas kami ng budget, tumataas din ang cost per messaging? Ngayon, kung medyo na-late ka ng pasok, Miss Aiza, na-explain ko kanina, the more you increase your budget, the more competitors are also bidding within that same tier of audience. Ganun po yon. Ngayon, parehas na kayo nagbibid dun sa same tier of audience. Ang mangyayari po noon, mamimili si Meta, kanino ipapakita? Yung competitor mo ba o yung sayo? Kung maganda yung ads mo, malamang sa malamang, bababa yung cost mo. 'Di ba? Kung medyo na late ka ng pasok, na-explain ko po kanina na pinipenalize yung ads na hindi relevant, hindi engaging, hindi converting. Okay, and then nare-reward naman yung ads na quality, engaging, and converting. Okay, ganoon lang po siya. Ibig niyo pong sabihin, the more na marami kaming competitive in the same market, so mas lumalaki yung spent ng advertising. Tama po ba? The more na marami kaming competitors in the same market, mas lumalaki yung spent ng advertising. Okay, ganito lang yan, Sir Jermaine. The more na maraming nagbibid sa same pool of audience, the more competition is going on, di ba? Marami kayong nagkukumpit doon sa same audience eh. So imagine natin dito, ilan pa tayo dito? Ayan, 69 tayo dito. 69 tayo dito na advertisers. Tapos yung target audience natin, si Miss Eileen. Siya lang mag-isa. Okay, ilan ba ang newsfeed ni Facebook? Isa lang naman, di ba? Isa lang yung newsfeed. Tapos 69 tayong advertiser na sabay-sabay. Tina-target natin si Miss Eileen lang. Ngayon, si Facebook, isa lang naman yung newsfeed. So, mamimili si Facebook ngayon, kaninong ad yung mas ipapakita? Sa akin ba? Kay Sir Ernie ba? Kay Sir Warren ba? Kay Mami Ann ba? Di ba? So, ganun po siya. So, the more na out of 69 na nandito sa Zoom, the more na mas nag-i-engage yung mga tao dun sa ad na yon, the more na mas ipapakita yun ni Meta at a lowest cost per 1,000 impression. And if mababa yung cost per 1,000 impression, mababa din ang cost per message mo, mababa din ang cost per result mo ng campaigns mo. Ganun lang siya. Okay, kung kukonti yung nag-ads, halimbawa, lilima lang, o di mas less yung competition, mas mali-level yung playing field between 5 competitors. Diba? Imbes na 69 yung pipiliin ni Meta na ads na ipapakita, o dililima lang kayo doon. So, may the higher chance na mas mapapakita yung sayo kasi konti lang yung competition, mababa lang din ang cost nun. Okay, Sir Jermaine, ganun po siya nag-work. For example, your package is 80,000. How much is the usual rate for that one? How about if your package is 1.5 million? What do you mean, Miss Eileen? Hindi ko pwede ka na unmute. Yeah, sige. Ayan. Alright po. Kunwari, I'm selling a package for 80,000 pesos. So, magkano yung gagastusin ko kung sakaling... Kasi hindi ko alam kung gaano karami yung nag-ads na competition ko. Yes. So, magkano magkano gagastusin ko kung 80,000 yung package ko compared sa 1,500,000. Okay, yun yung price ng package mo, 80,000 compared doon sa 1.5 million. Okay, ganito yan. Gagamitan natin ng Facebook Ads Calculator on day 5. Okay? Para ma-determine mo kung magkano yung willing kang gastusin kung if you are selling an 80,000 package or 1.5 million package. Okay? You have to determine your ideal cost. How much are you willing to pay for every message or for every lead na pumapasok in order for you to be able to determine kung magiging profitable ka or hindi.
Okay? Pero as a Facebook ad strategist, you can actually matutulungan niyo ako i-control yung gastos kasi syempre for Yes. every messaging mahal yung per message eh, di ba? Pag Yes. continuous yung tanong ng client. Hindi. Kapag ka, kapag yung client na yon nag-message once, that's it. You are being charged on the first engagement. You are not being charged on the continuous conversation. Okay, hindi po, it doesn't work that way. Halimbawa, kung nag-message ngayon, naka-30 message kayong reply, hindi ka china-charge ni Meta doon. Okay? Again, you are being charged, ang unang-unang metric na binabayaran mo is cost per 1,000 impressions. The cost per message goes along the way, nakukompute siya after maipakita yung ads mo into 1,000 people. Okay. Okay, ganito yan eh. Mas mag-make sense sa'yo sa day 5, sa Facebook Ads Calculator. Naipakita sa 1,000 katao. Sa 1,000 katao, ilan yung nag-message? Okay, let's say 350, sabihin natin, sa 1,000 katao, nag-message 20. Kukumputin ni Meta yun, how much is the cost per message? Depende dun sa budget mo. Huwag ka mag-alala, darating tayo dun sa part na yan. So, i-divide lang yun sa 20. Dun sa 20 na nag-message. Yes. So, Okay, hindi yun kung yung 20. Hindi siya ganun. Okay. Coach, habol ko na po yung second question ko kasi nakapila rin siya. Pero para maano ko lang. So, if I hire you as a Facebook ad strategist, kunwari lang, anong tawag? What was my question? Makikita mo kasi yung competitors ad ko, di ba? Yung lahat ng kalaban ko sa market. So, pag nakita mo siya, tapos alam mo na hindi nag-work yung ad ko, sasabihan mo ba ako agad na, palitan natin to dito maganda? Or kaya, mas better yung itong atake? Kasi para mapalitan siya, para worth yung buy. Kasi ganito lang naman yan eh, bottom line, anong deciding factor mo bakit mo siya papalitan? 'Di ba? Anong deciding factor mo? So number 1 is high cost per result, no conversions. Yun lang yung dalawa na yan. Paano mo ma-determine kung high cost per result? I-compute mo via Facebook Ads Calculator. Don't worry, darating tayo sa day 5. Pwede mong i-advance yung lesson, meron na yan sa dashboard mo, yung previous batches. Okay, sagutin ko yung iba, Miss Elena. Okay lang. So, ano po suggestion nyo sa mga tumataas na CPM for the advertisement and what are the costs of the high CPM? Jermaine, suggestion para sa tumataas na CPM, padamihin mo yung engagement mo. Okay? Meaning, the more comments, the more na may nagko-comment sa comment section, Facebook thinks that this ad is truly engaging. Kapag marami nagko-comment, okay? Kaya wag kang mag-aano kung may nambabash sa'yo dun sa comment section, replyan mo. Para dumami yung comments. Pag dumadami yung comments, Meta will think that this is an engaging ad. Therefore, I'm going to show it to more people with a lowest cost per 1,000 impressions. Okay, that's number 1. Yung suggestion ko, reply to those comments, interested how, even if nakakairita, na may presyo naman, buy this product for only $499. How much po? May price na eh. Di ba? Nakakairita yung minsan na gano'n. Replyin nyo pa rin kahit nakakairita para bumaba yung CPM nyo. Okay? What are the costs of high CPM? The cost of high CPM, your ad is being ignored by your target audience. Or your ads are being ignored by your target audience. That causes the high CPM. Dumaan ka sa newsfeed ko. Mema, in-ignore lang kita. That's one impression. Remember, per impression si Meta eh. Si Google per click, si Meta per impressions. Dumaan ka sa ad ko, dumaan ka sa newsfeed ko, bayad yun. Even if hindi ako nag-click, hindi ko pinanood yung video mo, hindi ako nag-comment, hindi ako nag-like, bayad yun. Binayaran mo yung kay Meta, yung impression na, yung time na dumaan yung ad mo sa target audience mo, kahit walang ginawa yung target audience mo, binayaran mo yun. Okay?
Pag in-ignore ka at hindi nag-click yung target audience mo, tataas CPM mo. Okay? Okay, Jay. CPM ko now is 46 pesos. Okay, let's be very very clear. May kanya-kanyang cost per 1,000 impressions yan. Yung awareness, mura yan. Yung traffic, mura CPM yan. Yung engagement, mura CPM yan. Malamang sa malamang, yung 46 pesos mo, engagement ito. Okay? Engagement campaign ito. Kasi kapag nag-website conversion ka or landing page conversion ka, dito sa Pilipinas, ang CPM ng Pilipinas is roughly between 250 pesos to 350 pesos per 1,000 impressions. Okay, hook ako 1 to 2 sure customers per 1 to 2 days. I'm not sure about this, Sir Jay, but if you can clarify. How to create above average ads to avoid penalty? Create a better ads by showing value. Ano ba yung binibenta mo? Nagbebenta ka ba ng tumbler or water container katulad dito, Aqua Flask? What sets you apart? Anong difference mo between your competitors? 'Di ba? Pakita mo 'yon. O kaya nakita nyo naman kung gaano katindi ang labanan ngayon sa online selling. Makabenta lang, hinahampas yung payong, 'di ba? Makabenta lang, tumatumbling, just to get your attention, makabenta lang, kahit na labag sa kalooban nila, nagiging komedyante, no? Makabenta lang, ano pa ba yung mga dinudunggol ng nauso ngayon yung nung nakaraan, yung kabayo ba yun? Hindi, baka, no? Na yung dinudunggol ng baka sa likod, tapos biglang eto, bili ka na nitong product na to. Yung tipong ganon. So, again, attention. Kuhanin muna yung attention ng target audience mo, provide value sa gitna, retention yon, and then i-monetize mo kapag ka-interesado sila sa product mo. That's how you create above average ads to avoid penalty. Miss Asher Rafael. What metric is this? What do you mean? Saan po makikita itong rating na to, Franz, sa ad level? Kapag nasa ads manager ka, nasa ad level. Okay? For being penalized ba, best way po ba dyan is to create a better content? Yes, Jermaine. Para lang gumanda ang outcome ng advertisement. Yes. Create better content, create not so generic content, provide value in the middle. 'Di ba? Nakuha mo na yung attention nila. Provide value in the middle, what's in it for them? And then monetize. That's the formula. Nag-run ako ng ads at 150 per day to test if okay siya for 1 week. Nagustuhan ko results and CPM ko umabot ng 2 lang. Okay. Kung 2 pesos lang, okay lang. Kaso nung nag-increase ako ng budget, 300 expecting to double sales, nag-stable lang siya and slowly bumaba. Dahil ba siya sa competition? Possible. Okay? Because the more you increase your budget, the more competition will you meet on the way. 'Di ba? Nasa lower tier ka, the more you increase, the more competition is on top. Okay? So your ads has to be compelling, engaging, and converting. Okay? Gusto niyo nang gumanda yung results nyo? Learn content creation. Marami kayong pwedeng enrollan dyan na content creation. I would highly suggest Real Talk Darbs. Maganda yung mga tinuturo nila in terms of content creation. So, enroll kayo dun sa mga courses na yun. It will help dun sa mga businesses ninyo. So, kabisado niyo yung content creation pagdating sa sa part na yun. So, ako naman sa ads. So, kabisado ko din ng ads. So, even if gaano ko kagaling na advertiser, if the content sucks, wala. Kahit anong galing ko, kahit pagbalik-balik ta rin mo ako dito, hindi yan magkakaroon ng resulta. So, ang ibig sabihin po namin improve the content, yes. Walang sounds? Meron naman sounds, di ba? Mas okay po bang matagal ka mag-ads or mag-ads ka ng putol-putol 2 to 3 days lang? Continuously, Kimberly, 24/7, 7 days a week, 365. Madali kang kalimutan ngayon ng tao. Kapag hindi ka na nila nakikita, nakakalimutan ka na nila.
Okay? Pagising nila sa umaga, ikaw yung lalabas. Pag manananghali sila, ikaw lalabas. Pag naghapunan sila, ikaw yung lalabas. Bago sila matulog, ikaw yung lalabas. Siguro kaya kayo nandito, ang kulit-kulit ng ads ko. Tama ba? Pagising nyo, ads ko yung nakikita nyo. Pag pananghali nyo, nandoon ulit ako. 'Di ba? Malamang hindi man kayo mag-enroll dito kung hindi makulit yung ads ko, tama? 'Di ba? Ah, Mary Grace, the number of clicks and engagement is high but unfortunately unqualified clients. I noticed every time nag-ads po ako, paulit-ulit po yung clients na nag-unqualified po. Okay, the reason why, Mary Grace, unqualified yung clients, it's because you're attracting unqualified clients based on your ads. Number two is you don't have a sales process to pre-qualify your target audience. Number three, your ads just suck. Let's be honest, let's just very straightforward. Talagang pangit yung ads mo. So, huwag ka masasaktan, pero yun ang totoo. Sa alin man sa tatlong yun. Okay? Very generic yung ad mo, wala kang value na nakukuha sa ads mo, and you are just attracting unqualified people. And that's the reality of advertising, 'di ba? Nagawa na naman ni Meta yung gusto mo eh. Kinilik mo yung engagement, binigyan ka ng engagement. Hindi nga lang quality, 'di ba? So, in the eyes of Meta, I'm doing a good job because I'm giving you engagement. Yun ang inutos mo sa akin eh. Kung ako si Meta, yun ang inutos mo, binigay ko lang sa'yo. Pero it's up to you how to pre-qualify these people or how to create a better content so that your ad becomes the highlight of newsfeed na yun yung ads mo ipapakita. Which is better, traffic or leads or in outsourcing services? Leads po, Junel. Lead generation. Bakit may mga judgment din na nag-engage likes in message? Hindi mo maalis yon, Miss Shelin. Kahit ako nakakakuha ako ng judgment. Pero the only thing that you can improve is your ad so that you won't attract judgment audience. As simple as that. Which is more effective po? One ad with highly daily budget, example 1,000 per day, or distributing several ads to 1,000 per day. Miss Mary Grace, what works for me is dividing it into different ad sets with a 100 peso budget per ad set. If you have 1,000 peso budget, divide mo yan. Okay, may 1,000 pesos ka na budget. Let's say, for example, meron kang 10 ad creatives. You divide that into 10 ad sets with 100 peso per ad set, and then you test it for 7 days. Okay? Yun yung nag-work sa akin. I'm not saying na absolute yun, absolute perfect, but yun yung nag-work sa akin. Ang problema kasi doon, pag nilagay mo sa isang ad set, yung 10 ad creatives na yun, Meta will distribute the budget unevenly sa 10 ad creatives. Meron diyang isa or dalawa na makakakuha lang ng malaking budget, and the rest of your ads will not even get a good amount of spend. Okay, so divide mo yan into different ad sets, 100 pesos per ad set, yun, solo niya yung budget na yan. Okay? Any tips in creating engaging ads to attract more client? Tips? Gusto mo talaga ng tips? Dalawa lang. Depende sa ano mo, depende sa industry mo, educational or entertaining. No? Educational or entertaining or entertainment, no? Say for example, ano ka ba? WUL Rafael. I would assume nasa life insurance to. Create an educational content about life insurance. That's how you can get a good content to attract more leads or more clients. Kapag naman nasa restaurant business ka or nasa food business ka, I would suggest create a anong tawag dito? Entertaining content. No? Paano yung entertaining?
Gawa ka ng comedy, gawa ka ng anything that will disrupt their attention, 'di ba? Maraming paraan, okey? So, dalawa lang, entertaining or educational. Paano mapapababa yung cost per messaging? Right now, nasa 125 na yung cost per, yung CPM ko. Ano pipiliin? Leads po. Bababa lang ang cost per message mo 'pag marami yung nagme-message sa page mo. Okey, yung 125 mo magiging ₱80 yan, magiging ₱70 kapag 'pag dumadami yung nagme-message sa page mo. Paano mo mapapadami yung message sa page mo? Gandahan mo yung ad mo. Gandahan mo yung content mo. Make it engaging, make it relevant, make it quality content. So if we achieve 50 converts in a week, that means the ad creative and target audience is the winning one? Yes, Sir Edgar. Meaning, Meta was able to determine kung sino talaga yung target audience mo by having a 50 conversions. For some ad accounts, less than 50 meron. Meron ako nakita mga 30 or 40 lang nag-optimize na siya. Jane, I am running ad with different target audience. Does it affect the algorithm of the page? I run employment ads targeting for teachers and ad for awareness promotion targeting parents to enroll their child to the nearest learning center. I would suggest, Miss Norly Jane, i-separate mo yung pang-employment, i-separate mo yung pang-parents na ad account. Separate na page, separate na ad account yung employment, separate na page, separate na ad account yung targeting parents. Okay? Yun yung gawin mo. Kasi pag pinaghalo mo yan sa isang ad account, sa isang page, lito yung algorithm ni Meta. Hindi niya alam kung sino tatargetin niya. Need ba lagi palitan yung pix ng ad? Depende kung hindi siya pasok doon sa ideal cost mo. Okay? Pag hindi pasok doon sa ideal cost mo, palitan mo. Paano mo malalaman yung ideal cost mo? Day 5, magko-compute tayo. Okay? How about if the product is at range of 3,000 not millions? Go for sales, France. Okay? Kung nasa 3,000 pesos lang yan, optimize for sales. Miss Eileen, I believe it's possible for you to see my competitors' ads. Yeah, I think natanong mo na to. Okay, need ng site kung leads, hindi naman, Miss Janet. Kahit wala kang website, pwede ka mag-generate ng leads. Tuturo ko yan bukas, day 3. Kailan po dapat mag-run ng campaign for custom audience? Kapag may enough audience ka na, Sir Keith. Kapag medyo, let's say, 1 to 2 months ka na nagra-run, you can create, or actually, pwede ka naman mag-create ng custom audience right away. Pero just make sure na maliit lang yung budget mo na ginagamit dun sa custom audience. What's your best advice for retention? Retention ng mga tao na nanonood sa'yo is basically provide good content to watch, to binge watch. Kita nyo yung strategy ni Netflix. Nanonood ka ng alas 9 ng gabi, at matatapos ka ng alas 3 ng madaling araw. Kung hindi ka pa man antok na antok talaga, di ba? Kung hindi ka pa man antok na antok talaga, abutin ka ng madaling araw, alas 5 ng madaling araw, hindi ka patapos dun sa sa pinapanood mo. Create similar content, or I mean, not similar, create something that is bench worthy to watch na content so that magkaroon ka ng magandang retention dun sa page mo. Kasi ganito lang yan eh. Kapag nag-run ka ng ads, nakita yung page mo, nakita yung ad na lumabas dun sa nila, sa newsfeed nila. Kapag interesting yung ad mo, anong gagawin? Ito gawain ko to eh. Pag may dumaan na ad sa akin, tapos interesting yung ad, kiniklik ko yung mismong page profile, pinapanood ko yung the rest ng content dun sa page. That's kapag good yung content dun sa page, that's how you can retain people to binge watch your content dun sa page mo. Pero pag kinilik yung ad, tapos pumunta dun sa page, yung laman ng page mo is walang sustansya, aalis yun. Okay? Aalis yun, maghahanap ng magpapatuloy sa kanyang buhay, magi-scroll. Okay?
One time po, I wanted to set yung leads as my ad objective pero it won't allow me to because if I remember correctly, it was asking for a business profile. How is it done po? Kailangan kung naka-personal profile ka tapos ginawa mong professional, gawa ka ng page. Baka wala ka kasing page, Miss Mary Grace. Okay, tapos gawa ka ng business profile, yung ginawa natin nung day 1. Kung wala ka dito nung day 1, panoorin mo yung day 1. Nandun, inano ko yung step by step. What is the safest way to scale? New campaign ba or dapat edit ko lang yung ad budget for existing campaign? Yung framework ko, Sir Warren, is ganito. Yung 100 peso framework ko, 100 pesos Facebook ad strategy framework, ganito ko siya ginagawa. 100 pesos for testing. Okay, tinatawag ko itong TVS. Okay, sorry. TVS. Testing for 100. Ilabas mo siya for validate 1,000. Ilabas mo siya ulit. Ay, sorry. Ilabas mo siya ulit for 5,000. Ayan, huwag mo na kayong mag-drawing. Ako muna mag-drawing. Ayan. Ganyan ko siya ginagawa. Tapos, pagdating dun sa 5,000 na cost cap scaling, dapat dito na-identify mo na yung ideal cost mo. How much are you willing to pay for every leads na pumapasok? Let's say, for example, technically speaking, 30 pesos yung ideal cost per lead mo. Then moving forward, if mayroon kang website or landing page, ito yung i-cost cap mo, 30 pesos. Okay? Ganyan po siya. So, ano yun? Paano ko na i-stop to? More. Ayun. So, next. Kailangan ma-identify mo muna yung cost, yung ideal cost mo, Sir Warren. Kasi pag hindi mo na-identify yung ideal cost mo, hindi mo alam kung paano ka mag-scale. Malilito ka talaga kasi 30 pesos cost per message, mahal na ba to? Mura ba to? 50 pesos cost per message, mahal ba to? Mura ba to? 100 pesos per message, mura ba to? Mahal ba to? So pag hindi mo nalaman kung mura or mahal, mahirapan ka mag-scale kasi wala kang ano eh, wala kang benchmark, wala kang identifier, wala kang tinitingnan na guide kung mag-scale ka or mag-reduce ng budget. I observed kanina, meron kang the same ad creative but Meta has different grading. Yes, paano yon? Do we need to optimize the ad creative or just base it on? Magkakaiba ng grading because magkakaiba siya ng audience. Okay? Same ad creative pero magkakaiba ng audience, so magkakaiba din ang grading nun. Kasi you cannot compare an apple to an orange. 'Di ba? So, meron akong client, bakit daw yung kanyang bag mabenta tapos yung skincare na ad na niraran namin hindi daw bumibenta. Para ka naman nag-compare ng apple saka orange. Bag yung binebenta mo sa isa tapos skincare yung isa. Paano nag-compare o nag-comparison yun? 'Di ba? So parang ganoon. So kaya magkaiba yung ano niya, magkaiba yung grading system niya doon dahil magkaiba yung audience. Is it better to use the look-alike? You can use look-alike audience, Sir Christopher, if you have a winning audience already. Okay? But I'm not saying na you have to stop, you don't use look-alike audience. But what I'm saying is, mag-look-alike ka kapag talagang na-verify mo na talaga meron kang winning audience. I'm selling a property po. What we need po is a high-value clients, those who can afford, not really volume. What are your suggestions po in terms of ad objective? Ad objective, number 1, lead generation. Content-wise, speak to your target audience. Kung high-value clients to, ano yung common words nila? Ano yung common lingo nila? When I say lingo, ano yung pag high value clients, ano yung lumalabas sa bibig nilang madalas? Kailangan naiintindihan mo 'yon. 'Di ba? Mahilig ba 'to mag-golf? Malamang kasi high value client 'to, bibili ng property, 'di ba?
Mahilig ba 'to mag-golf? Mahilig ba 'to sa travel? O 'di 'pag nag-create ka ng content, something related sa golf, tapos insert mo yung property mo na binebenta, 'di ba? Uy, nakakabili ka nga ng subscription sa golf ano mo, hobby mo, ba't di ka nalang mag-invest din sa property, additional ano sa portfolio mo, 'di ba? Something like that. So, you attract people based doon sa kanilang common lingo o lengguwahe, 'di ba? Mahilig ba siya sa golf? Mahilig ba siya sa travel? Mahilig ba siya sa high-end na kotse? 'Di ba? I-connect mo yung na high-end na kotse doon sa property na binebenta mo. Mag-create ka ng content, something relevant doon sa property na binebenta mo, something like that. Kaya nasasabihin mo, coach hindi ako ano, hindi ako anong tawag dito, mahiyain ako sa camera, eh." Good luck. I mean, gano'n labanan ngayon, tao-tao labanan ngayon, 'di ba? Magpaka-kengkoy ka or magpakatotoo ka sa social media, kung hindi ka relevant dun sa target audience mo, hindi ka papansinin, 'di ba? Otherwise, kumuha ka ng ibang tao na magre-represent sa'yo. Otherwise, kumuha ka ng, anong tawag dito, ng, influencer na magre-represent sa'yo kasi ayaw mo talagang ano, nahihiya ka talaga sa camera, 'di ba? Gano'n lang ang labanan ngayon. Kung dati kapag pinanood ka sa TV, magkakaroon ka na ng sales. Pero ngayon, tao-tao na ngayon, 'di ba? Kita mo si paring Hybe, yung kung ano nagbebenta ng Rolex, 'di ba? Kung dati hindi naman popular yung Rolex na kumbaga wala masyadong bumibili na nagkaka-interes sa Rolex. But because nagke-create siya ng content about Rolex, marami nagkaka-interes tuloy sa Rolex, tama? So, kung nagbebenta ka ng high-end na properties, papaano mo malu-lure in yung mga target clients mo to invest into, investing in properties, 'di ba? Mahirap talaga 'pag puro inquiries, eh. Junel, which is a better campaign objective when running ad that would directly guide to the customers to call or inquire on your website, then what if preferably mag-invest ka sa website or landing page. Kung nagme-messaging campaign ka naman, mag-invest ka sa tools katulad ng Webcake, Botcake, ManyChat. Maraming tools diyan out in the market na pwede mong i-utilize. Ang dami niyan. So, mag-invest ka diyan. Does this apply? Yes, Instagram, yes, Franz. Okay, nag-e-engage Jejemon, yes, pababa yung CPM mo do'n, Michelin. Nag-e-engage Jejemon, pero anong tawag dito, yun nga, nakaka-attract ka ng mas maraming Jejemon kasi puro Jejemon yung nagko-convert. Mas okay pa ba na mas matagal ka ito na, sagot na 'to. Should I recycle the same post as an ad para continuous yung engagement? Yes. Ginagawa ko yun, Sir Warren. Kapag tiningnan mo yung page ko, bisitahin mo yung page ko, yun din yung na lumalabas sa ads ko. Pino-post ko muna sa page ng Digital Homey tapos ginagawa kong ad. Okey? Tsaka madaling hanapin 'pag nasa page mo, madaling hanapin. Madali mong puntahan yung specific na ad na yun, okey. Ang tawag dun, regular post used as an ad. Dalawa yan, eh, regular post used as an ad, tapos, dark post. Ibig sabihin, nasa ads manager, pinasok mo dun, hindi mo makikita yun sa page, 'pag binisita mo yung page. Nung Karsten, nung nag-end ad ako 1 week, nag-trial ako, pagre-run ko ng 21 days na sana, biglang nagbago ng sales objective to engagement. 1 week ulit bago napansin, gano'n ba talaga? Nagre-reset po kasi yan, Karsten. Nagre-reset yan kapag, pinatay mo, okey? Mas effective ba ngayon ang video ads instead of photos lang? I cannot say. You test and verify, Sir Rafael, okey? May mga times na mas effective yung video, may mga times na mas effective yung photos. So, test both, okey?
Ayun, I'll be answering 2 more. Sir, may naran akong ads, boosted lang pero maganda yung engagement niya dahil quality leads at madaming comment. Pero hindi ko na siya maulit or makopy to the same ad. Kaya po ba dapat sa ads manager talagang ads? Yes. Kasi di makukuha mo yung post ID nung bawat ads. Although nandoon naman yan sa boost post, kaya lang, yun nga, limited yung mga options mo doon. How about construction po? Bagong create pa lang ng page, we've run 1 month already and only had 150 followers from the ad. Construction business. Sino nga ba itong construction business na ano? Hindi ko nakikita sa TikTok, nakalimutan ko yung pangalan. Construction. Pangalan nun. Dali Yung gawin yung content, something similar kay nakalimutan ko yung pangalan ng ano na yan. Meron ako nakikita lagi eh. Nasa dulo ng dila ko. Construction. Can you help me guys? Ito si ano, GLI Construction. Yung mga tipo ng content ni GLI Construction, hanapin nyo sa TikTok. Ganun mga tipo ng content. Okay, GLI Construction. Yun yung gayahin nyo. Kasi yun yung successful in terms of content creation. Miss Michelle, which do you think, si Miss Anita, which do you think is more effective, coach? Andun sa mga details ng house and lot, for instance, or limit the ad content like promo lang, emphasize, please advise. Kung ako sa'yo, Miss Anita, gawa ka ng content about doon sa house and lot na binibenta mo. Hindi lang yung ilang square meter, nandoon sa picture, ilang square meter, ilang saan located. Gawa ka mismo ng content. Kumbaga, ano yung benefits of investing in this property? Magawa ka ng video, i-tour mo sila doon sa vicinity ng ano. Hindi lang basta picture na ganun. Okay, ganun yung gawin mong content. Michelin, meron po na pag-post ng pag-click sa post, nagdidirect siya sa Shopee or Lazada. Pwede din kaya sa real estate yun. Kapag may landing page ka, Michelin, diba? Dapat may landing page ka. Is it okay ma-boost using FB page? Sorry. Sir Ernie, ma-boost using FB page? Yes, pero sa loob ng ads manager. Sir Ernie, na wag mo gamitin yung personal ad account mo. Gumawa ka ng business portfolio katulad ng ginawa natin day 1. Tapos i-run mo yung ads mo sa page mo mismo sa loob ng ads manager. How to avoid spams? You cannot. Kahit ako nagkakaroon ng spams. The only thing that you can do is to create quality content. Kahit tingnan mo yung page ko, dinidelete ko nga yung iba, paulit-ulit, nag-i-spam dun eh. Ewan ko ba dun, bakit hindi ma-avoid ni Meta yung mga ganun. Would you recommend mag-boost using FB page? Yes naman talaga, Sir Ernie. Dapat FB page talaga. Okay? Dapat meron kang fan page na gagawin. Okay, 2 more questions and then we're good. Ang dami na natambak sa ilalim pero may apologies. 2 na lang answering ko ata. So, ano advice mo kapag US client bago pa lang siya sa Facebook page ng business niya? Aircon service repair and maintenance. Sa dollars, mga magkano pwede? $10 to $20 per day per ad set. Seed. Okay, $10 to $20 for testing and at least 1,500 USD per month. O 2,000, mas maganda. Last question, if puro below average po ang mga ads, pwede po ba gumawa ng bagong business portfolio and ad account? Mara-reset ba yung quality ng account? Yes. Pwede mong hindi na gamitin yung old, gawa ka ng bago, Sir Rafael. Okay? Maraming salamat guys. I'm sorry, hindi ko na natambakan na ako dun sa questions sa baba.
thank you so much for joining tonight. I'll see you tomorrow. Will be our lesson for tomorrow is the actual campaign setup, how you can set up your campaign from scratch, and yun po yung magiging lesson natin, and I'll see you tomorrow 7:30. I'll be sending the recording after like 20 to 30 minutes after this live session. Okay? See you guys tomorrow 7:30, and wait for my email for the recordings. Thank you guys. Bye-bye.